Sino pa excited? In 3 days, 2026 na. Wow. Woohoo! Woohoo! Parang hindi kayo excited. Ako, excited na ako eh. Kasi alam ko, pagpasok ng 2026, bagong blessings ni Lord. Alam ko, pagpasok ng 2026, mas matinding gagawin ni Lord. Amen. Sino dito, sa 31 ng gabi, tatalon ka pa? Ha? Wala na tatalon. Tumalong kayo. Bakit? Na-excite kayo kasi tatanggap uli kayo kay Lord. Amen. Sino dito, sa gabi ng 31, kakain kayo ng ubas sa ilalim ng lamesa. Alam niyo po ba ang ibig sabihin daw na yon? Mga naghahanap ng love life. Baka ubos na isang kahon. Mag-pray kayo, wag ubas ang tirahin nyo. Mag-pray. Okay? Anyways, sabi mo sa katabi mo, partner, salamat sa biyaya ni Lord. Nakatawid tayo ng 2025. Amen. Sino dito grateful kay Lord? Nakatawid siya ng 2025. Amen. Today is the last Sunday of the year. Kaya alam ko, matindi ang ibubuhos si Lord today. Amen. Kanino yon? Amen. Sige, palakpakan nga muna natin si Lord. Isipin mo lahat ng ginawa niya sa'yo all throughout the year. Come on, I believe the Lord deserves your best clap of praise. The Lord deserves your best shout of victory. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Alam niyo po, this morning when I was praying, before our morning devotion, ako po ay tinunaw ni Lord. Kasi na-imagine ko, Lord, grabe. Ilang linggo kang nagbuhos ng 2025 and here we are now. Madaming ginawa si Lord. Madaming pinatunayan si Lord. Amen. Kaya, ang title po ng ating pag-uusapan tonight, handa na po ba kayo? The title of our message tonight will be Explode with Gratitude. Wow. Tingnan mo yung katabi mo, sasabog yan. Sasabog yan. Tingnan mo yung katabi mo, sasabog yan. Sasabog yan sa pasasalamat sa Panginoon. Amen. Mag-explode yan sa kanyang worship. Mag-explode yan sa kanyang thanksgiving sa Lord. Amen. Nag-guess niyo po ba kapag sinabi explode? Pag sinabi explode, damay yung katabi. Kapag explode, nadaan pa lang, amoy mo na. Sumasabog yung pasasalamat. Ganon. Pag sinabing explode, malayo pa, rinig mo na. Amen. Gusto niyo yun? Bago matapos ang taon, may 3 days pa, pero ngayon pa lang, sumasabog na tayo ng pasasalamat sa Lord. Amen. Na-imagine nyo ba yun? 3 days pa, may 3 days pa, pero ngayon, umaapaw na yung thanksgiving natin sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, ako'y na-excite eh. Kayo po ay umattend sa ating Vision Day. Matindi po ang mga declaration na gagawin ni Lord on that day. Kasi alam niyo po, kung bibilangin natin, susumain natin, maiba ko, di ba ngayon po, we cannot control the weather. Last week, almost, it's -30. And then tomorrow, it's -4. Diba? Ang bilis magbago, parang siya lang. Diba? Ang bilis magbago ng weather, nakaka-apekto sa health. Pero salamat sa Lord, tayo pinagaling. Tayo pinalakas. Amen. Kadaming rason para magpasalamat sa Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Pwede mo yung ipagpasalamat sa Lord. Salamat sa Lord, mabait ka na. Salamat sa Lord, mapagmahal ka na. Salamat sa Lord, ililibre mo na ako. Salamat sa Lord, madaming pwede ipagpasalamat sa Lord. Meron pa, salamat sa Lord, paganda ng pagandang kilay mo. Salamat sa Lord, papula ng papula lipstick mo. Salamat sa Lord, papugi ka ng papugi. Yeah. Amen. Nagigets niyo po ba? Sabi sa Psalm 65, verse 11. Yan. Psalm 65, verse 11. Before we start, meron ba tayong ngayon lang? Yan. Dito kanina nakita ko ang panganay ng Badikaw. Hello, hello. Yan. Welcome. Yun, panganay, hindi siya. Si Inshallah, hindi si Dustin.
Yan. Hello, hello. Yan, welcome, welcome. Also, masaya ako kasi nakita ko ulit sila Kuya Marco. Yan, sila Ate Joy. Yan, praise God. Namiss namin kayo. Yan. Yan. Tuloy tayo, tuloy tayo. Psalm 65 verse 11, sabi dito, you crown the year with a bountiful harvest. Ulitin ko. You crown the year, Lord, with bountiful harvest. Sino dito, hindi mo namamalayan, nag-harvest ka ng bountiful? Aba, 365 days, humihinga ka, bountiful harvest yon. Aba, 365 days, malakas ka, bountiful harvest yon. Amen? 365 days, umaraw, bumagyo, lumamig, uminit, nakakataas ng kamay. Bountiful harvest yon. Ano pa? Bountiful harvest yung wala ay nagkaroon. Amen? Yung problema, sinulusyonan ni Lord. Bountiful harvest yun. Yung akala mo hopeless ka na, bigla kang pinuno ni Lord ng hope. Bountiful harvest yun. Amen? Tanungin mo sa katabi mo, ano ang bountiful harvest mo? Ano ang bountiful harvest mo? Meron yan. Isipin nyo na, ano ang bountiful harvest mo this year? Meron yan. Hindi ako naniniwalang wala. Kasi alam nyo, sabi sa kasunod ng text, even the hard pathways, kahit yung masakit, kahit yung mabigat, kahit yung hindi mo kaya, even the hard pathways overflow with abundance. Amen. Kahit pala yung mabigat, nag-overflow ka din. Kahit pala dun sa masakit, nag-overflow ka din. Kahit pala dun sa nangihina ka, nag-overflow pa rin si Lord sa'yo. Kahit pala dun sa walang-wala ka na, you thought that you are lost, but now you are here, nag-overflow pa rin si Lord sa'yo. Even the hard pathways overflow with abundance. Amen. Kasi alam niyo po, baka kasi akala natin, nagpapasalamat lang tayo sa maganda. Sino dito nagpapasalamat ka lang kapag mabango yung katabi mo? Sino dito nagpapasalamat ka lang kapag busog ka? Sino dito saka ka nagpe-pray kapag kakain ka? Lord, thank you Lord sa pagkain. Yun. Sino dito saka ka nagpapasalamat sa Lord kapag answered prayer ka? May tanong po ako sa inyo, church. I have a question to you, church. Have you guys ever experienced nagpasalamat ka sa Lord kasi nakipag-break sa'yo yung ex mo? Huwag na kayo mag-react. Mahalata eh. Di na nga ako natingin eh. Na-experience yun na ba? Kung kailan ka dapang-dapa, nakapagpasalamat ka pa rin kay Lord? Na-experience yun na ba? Nung hindi sinagot ang panalangin mo, nagpasalamat ka pa rin ba? Nung times na you thought na, and times na parang wala na, I'm done, yun. Tapos na ako. Nakapagtaas ka pa rin ba ng kamay at nagpasalamat sa Lord? Alam niyo po, ang pinakamasarap na pagpapasalamat is yung mabigat na yung puso mo. Bakit? Yung pagbigat ng puso mo, pagtaas mo ng kamay, ibig sabihin, sino-surrender mo kay Lord lahat. At sa pag-surrender mo kay Lord lahat, unti-unti niyang pinapalitan ang bigat ng joy. Unti-unti pinapalitan ng Lord yung sorrow into joy. Alam niyo po, I pray and I hope we here as a church, matutunan nating mamuhay na may gratitude. What is gratitude? Sabi kay kumparing Google, gratitude is a quality of being thankful. Quality. Thankful. Pag pinagsama yung quality of being thankful, nagpapasalamat ka na may quality. Hindi yung magsasabi ka, thank you. Salamat ba yun? Thank you ka lang. Salamat. Wow, salamat ba yun? Feel na feel yung pagpapasalamat. Kapag nagpasalamat, quality yung parang, uy, thank you kapatid ah. Salamat sa eraser. Yeah. Ganun ang quality.
Quality thankful. Kapatid, salamat sa dahon. Wow. Kapatid, salamat sa hotdog. Kapatid, salamat sa tinidor. Alam mo yun, kahit sa maliit na bagay, quality yung pagpapasalamat mo. Ganun daw yung gratitude. Quality of being thankful. Readiness to show appreciation for and to return kindness. Magkaiba po pala yung thankful at gratitude. Pag po pala thankful, nagpapasalamat ka lang. Pag pala gratitude, willing kang may gawin. Pabalik. Thankful ka eh. Sino dito? Nagpaskuhan. Gaganda ng picture. Kita ko mga picture nyo, gaganda. Ang gaganda ng ngiti. Gaganda ng mga forma ng Pasko. Kayo kayo nagpasalamat. Some pastor sa regalo, hindi yon. Kayo kayo nagpasalamat. Some pastor sa pagkain, hindi yon. Nagpasalamat ba kayo kay Lord? Lord, salamat. May pagkain kami sa lamesa, Lord. Lord, salamat. Meron kaming sibuyas na panggisa. Lord, salamat. Kahit makapal ang snow sa labas, mainit kami sa loob ng bahay. Na-experience niyo ba yon? Nung Pasko, Lord, salamat. We have a roof above our head. Lord, salamat. We are together in this season. Na-experience niyo ba yon? Huwag kang mag-alala, mamaya, sasabog ka sa pagpapasalamat. Amen. Also, we must understand that gratitude must be an attitude. Okay? Gratitude must be an attitude. Kapag sinabing attitude, dapat inuugali yan. Hindi seasonal. Hindi kung kailan gusto mo lang, dapat attitude mo yan. Dahil ugali ito, that we disciples of Christ must have. Hindi porke hindi naganap ang pinagpe-pray mo, hindi ka na magiging mapagpasalamat. Kahit hindi naganap, magpapasalamat. Amen. Pastor, pwede ba yun? Ugali mo nga eh. Kaya ugali, kusa lumalabas sa'yo. Kahit nasaktan ka, magpapasalamat ka. Pastor, ganun ba yun? Kahit nasaktan ako, magpapasalamat ka. Kaya nga quality of being thankful. Even when it hurts. Even natapakan yung pagkatao mo. Even nakalimutan kang batiin ng Merry Christmas. Baka merong sa inyong ganon. Nakalimutan lang yung message ng Pasko. Hindi na niya ako mahal. Wow. Manguna ka, magbati, baka naman natabunan. Nasira ang messenger o ano. Dapat inuugali ang gratitude. Amen? Hindi porke hindi naganap, nawalan ka na ng rason para magpasalamat. Amen? Hindi porke may inalis, ay inalis na din ang choice mong magpasalamat. That's why gratitude must be an attitude. Dahil ugali mo yan, ugali mong mapagpasalamat. Amen? Sabi mo sa katabi mo, partner, parang ikaw yung pinag-uusapan. Parang ikaw yung partner. Lahat ng J1 Sherwood Park mapagpasalamat. Amen. Palakpakan natin si Lord. And here, on the text that we're gonna read, I pray and I hope we continuously understand what is gratitude. Are you guys ready? Let's open our Bibles in Luke chapter 17, 11 to 19. Yan. Are you guys ready? Luke 17, 11 to 19. Let's read. Verse 11. Sabi dito, as Jesus continued on toward Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. Verse 12, as he entered a village there, 10 men, ilan daw? 10 men with leprosy stood at a distance. Kumbaga, may nag-aabang. Okay? Verse 13, crying out. Sumisigaw sila. Crying out, desperate sila. Jesus, Master, have mercy on us. Verse 14, he looked at them and said, go, show yourselves to the priest. Let me remind you, may leprosy, ang 10 men. Again, kapag may leprosy, anong nangyayari noong unang panahon?
outsider, outcast, hindi nilalapitan, hindi nabilong sa family, walang pwedeng lumapit, madumi. Yun ang turing sa mga may leprosy noon. Let's read verse 13 again. Crying out, Jesus, Master, have mercy on us. Nakakita sila ng pag-asa kay Lord. Verse 14, He looked at them and said, Go show yourselves to the priest. Grabe si Jesus, Sumulong kayo at magpakita doon sa mga priest. And as they went, they were cleansed of their leprosy. Ganun pala kapag sumusunod kay Lord, sinabi lang ni Lord, Go, punta kayo doon. Abay pagsulong ay gumaling agad. Sabi mo sa katabi mo, sumunod na tayo. Amen. Verse 15. One of them, when he saw that he was healed, ilan daw? One. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus, shouting, Praise God! Pag pala nagsasabi ng praise God, may feeling hindi yung praise God. Shouting, Praise God! Yun. Verse 16, He fell to the ground at Jesus' feet, thanking Him for what He had done. This man was a Samaritan. Verse 17, Jesus asked, Didn't I heal 10 men? Hindi ba't 10 ang aking pinagaling? Where are the other 9? Sabi ni Lord, where are the other 9? Si Lord ang sweet. Lagi niyang hinahanap ang wala. Where are the other 9? Verse 18. Has no one returned to give glory to God except this foreigner? Verse 19. And Jesus said to the man, Stand up and go. Your faith has healed you. Can we just close our eyes, let's bow our heads. Hallelujah. Father God, salamat Panginoon on your word. Holy Spirit, we pray and hope, Lord God, that this time around, patuloy mo kaming uhawin, make us continuously receptive sa lahat ng ibababa mo. Thank you, Lord, for the open heavens upon this place. And Jesus, do the thing that only you can do sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Doon sa story, we're gonna feature the 10 men healed from leprosy. Ilan daw? 10. Maaaring itong kwentong ito'y narinig nyo na. O baka na-experience nyo na. Alam ko, lahat ng kaharap ko dito, hindi kayo yung siyam. Bakit? Nung nakaranas kayo ng miracle kay Lord, lahat bumalik kay Lord. Knowing in this story, 10 ang pinagaling, ngunit isa lang ang bumalik. 10 ang nakaranas ng miracle, isa lang ang nagpasalamat. 10 ang nakaranas ng breakthrough, isa lang ang nag-offer ng thanksgiving. 10 ang nakaranas ng hindi kayang gawin ng tao, ngunit isa lang ang nagbalik patotoo sa Panginoon. Sino ka sa story? Ikaw ba yung siyam o ikaw yung isa? Na kahit wala kang kasama, nagpasalamat ka kay Lord. Sino ka sa story? Ikaw yung siyam na para bang, hindi okay na yun, guess na yun ni Lord, hindi na ako magpapasalamat. Big deal pala kay Lord kapag nagpapasalamat. Bakit? Naghahanap si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, naghahanap si Lord. Sabi mo sa sarili mo, naghahanap pala si Lord. Amen. Huwag tayong maging yung siyam na nung nakatanggap, matapos makatanggap ng miracle, yun na, Jesus, thank you. Pero yung isa talaga, lumuhod, nagpasalamat sa Panginoon. Sino dito? When you experience God's miracle into your life, grabing thanksgiving ang binalik mo kay Lord. Sino dito? When you had the chance to say, Lord, thank you. Grabing tulo ang luha mo.
Alam niyo po, bago matapos ang taong ito po ang reminder ko sa ating lahat. Huwag mong titipirin si Lord ng pagpapasalamat mo. Huwag mong titipirin si Lord sa pag-thank you mo sa Kanya. Huwag mong titipirin si Jesus ng pagpapasalamat mo sa Kanya. Imagine, 365, sige, minus 3. 362 days. 362 days. Tayong binigyan ni Lord ng lakas. 362 days as of today. Tayo binigyan ni Lord ng breakthrough everyday, nakakabangon. Paano ka magpapasalamat sa Lord? Paano ka magbibigay glory sa Panginoon? Paano ka magbibigay ng gratitude mo sa Lord? Paano mo sasabihin ang thank you kay Lord? Tonight, hihimayin natin. Himayin natin paano magkaroon ng gratitude. Una, what does gratitude do to you? Kailangan natin maunawaan ano ang nagagawa ng gratitude sa tao. Number 1, gratitude exposes you. Luke 17, verse 16. Yung isa, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. In-expose, pwede namang hindi sabihin, he was a Samaritan. Pero in-expose, ano pa pasod pag big deal Samaritan? Pag Samaritan kasi hindi, parang it's something new na nagwo-worship kay God. It is something new na parang wala silang relasyon kay Lord, pero bigla sila nagpasalamat kay Lord. Ganun po pala, kapag nagpapasalamat, i-expose ni Lord kung ano ang pas mo. Ganun pala kapag nagpapasalamat kasi kung hindi i-expose si Lord kung saan ka nagmula, hindi magiging clear sa'yo kung ano ipagpapasalamat mo. Ganun pala ang nagagawa ng pagpapasalamat, i-expose si Lord kung saan kanya sinave para maging malinaw sa'yo kung anong testimony mo. Amen? Kasi, paano ka magte-thank you kay Lord? Thank you, Lord. Ba't ka nag-thank you? Ganun ang nagagawa ng gratitude. It will expose you. Lord, salamat, pinalaya mo ako. Pinalaya mo ako sa addiction. Lord, salamat, pinalaya mo ako sa depression. Lord, salamat, pinalaya mo ako sa anxiety. Lord, salamat, pinalaya mo ako. Ganon kapag merong gratitude, i-expose ni Lord kung saan kanya niligtas. Amen. Pangalawa, madami kasi ito. Pangalawa, ano pa nagagawa ng gratitude to you? Gratitude makes you closer to God. I have a question to you, church. When you experience saying your thanksgiving kay Lord, hindi ka lang natunaw. Bumaba ang presensya ni Lord sa'yo. Bumaba ang grabing pag-ibig ni Lord sa'yo. Luke 17, verse 17. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Pansinin nyo, may isa nang lumapit kay Jesus, pero si Lord naghanap pa rin ng wala. Kung sa atin yung sasabihin natin, ako na nga yung andito, yung iba pang hinahanap mo. Ganun tayo. Sabihin mo, ako na nga andito, kulang pa ba ako? Alam niyo si Lord, lagi kasi siyang ganun eh. Hahanapin niya ang nawawala. That's why kapag tayo, when we start to have gratitude into our hearts, lalo tayo makakalapit kay Lord. Sino dito gusto mo lalo makalapit kay Lord? Gusto mo bago matapos ang taon na ito, mas malapit ka kay Lord? Amen. Sige nga, sampulan natin si Lord ng ating thanksgiving. Mag-thank you ka ngayon kay Lord. Mag-thank you ka sa ginawa ni Lord sa'yo. Mag-thank you ka sa mga pinatunayan ni Lord sa'yo. Sige, pasalamatan mo si Lord. Grabe. Grabing thank you. Damang-dama ni Lord. Pasalamatan natin si Lord sa pag-ibig niya. Church, come on. Palakpakan natin si Lord sa biyaya niya. Magpasalamat ka kay Lord. Di ba ang sarap kapag nagpapasalamat sa Lord?
We don't just tell God of the things that He has done. We also acknowledge God that He is the only one who can do greater things in our life. Amen. Pangatlo, ano pa nagagawa ng gratitude sa buhay ng tao? Gratitude makes you understand God's will in you. Luke 17 verse 18. Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Alam niyo po, tayong lahat ay foreigner. Some pastor sa Canada, hindi. Oo, foreigner tayo sa Canada. Pero what Jesus is talking about here is, we're all foreigners supposed to be sa kaharian ni Lord. But because of God's sacrifice sa cross, because sa sakripisyo ni Jesus sa cross of Calvary, hindi na tayo foreigner sa Kanya. Malaya na nga tayo nakakalapit kay Lord eh. Ang inihintay na lang ni Lord ay ikaw. Si Lord, open na yung presence si Lord. Ang hinihintay na lang ay ikaw ay magkusang lumapit at magpasalamat sa Kanya. Bakit nakakahiya magpasalamat? Minsan awkward, no? Sino dito meron kayong mga kapitbahay na ini-snowblower yung tapat nyo? Di ba parang kapag nakikita mo siya nag-snowblower, parang, kasi meron kami kapitbahay, ini-snowblower niya yung aming tapat. Parang may part na parang, busy-busy siya, nag-snowblower, guguluhin ko pa ba siya? Parang nag-snowblower, ano kayang pwede kong gawin? To the point na parang, wag ko na nga lang sabihin. Bukas na lang kapag nakita ko na uli siya. Di ba may ganon? Nakita mo si kapatid, parang gusto mo magpasalamat sa kanya, pero yung tendency sa sarili mo parang, paano ko sasabihin? Paano ko sasabihin sa kanya na I'm very thankful sa Lord sa buhay niya? Alam nyo, if you start to live having a gratitude in your life, maunawaan mo kalooban ni Lord sa'yo eh. Ano tatanggalin ni Lord? Kaya pala, inalis ni Lord. Lord, salamat, inalis mo. Kasi naunawaan ko, may mas maganda kang nakahanda sa akin. Lord, kaya pala ako nagkaroon ng problema that time kasi binubuo mo yung testimony ko today. Lord, kaya pala, hindi ako natanggap sa ganito kasi yung inihahanda mo mas malaki. Lord, kaya pala, Lord, thank you kasi tinanggal mo siya sa buhay ko. Kasi meron kang ipapalit na alam mong best para sa akin. Lord, kaya pala, may nangyaring ganito kasi alam mo na gusto mo ako'y patuloy na magtiwala sa iyo. Kasi looking at this one person na nagbalik pasalamat sa Lord, naunawaan niya, kahit pala outsider ako, gusto akong pagalingin ni Lord. Parang tayo. Outsider tayo noon. Pero nung unang beses na tayo nag-worship sa Lord, unang beses na tayo nagpuri sa Panginoon, si Lord hindi siya nagsabi, sino ka? Si Lord hindi siya nagsabi, bakit andito? Si Lord hindi siya nagsabi, ano ang pangalan mo? Hindi. Bago pa tayo magpasalamat sa Lord, kilala ka na niya. Amen. Alam na ni Lord ang ipagpapasalamat mo. Hindi na tayo outsider kay Lord. Naiintindihan natin, Lord, kahit pala ganito ang pinagdaanan ko, meron kang binubuong magandang patotoo sa buhay ko. Lord, kaya pala noon, meron akong ganitong nararanasan kasi pinapaunawa mo sa akin. Pagdating ko sa presensya mo, gagawin mong malinaw ang maganda mong plano. Naunawaan niyo po ba? Ayan ang nagagawa ng gratitude sa ating buhay. Una, gratitude exposes you. Gratitude will remove the pride in you. It will kill your flesh. Pangalawa, gratitude makes you closer to God. Pangatlo, gratitude makes you understand God's will in you. That when you are grateful, when we understand God's will in our life, meron tayong ganitong moment. Lord, kahit hindi mo gawin, magpapasalamat ako sa iyo. Lord, kahit hindi mo iparanas, I will say my thanksgiving to you. Bakit? Alam mong magandang plano ni Lord sa iyo eh. Alam mong malinaw sa iyo. Kahit iba ang hingin mo, may best na ibibigay si Lord sa iyo. That even in your even if moments, you are still grateful kay Lord.
Amen. Next, una, ano ang nagagawa ng gratitude this time? Paano mamuhay na may gratitude? Number 1, how to live with gratitude. Kanina, pinaunawa ni Lord, ano ang nagagawa ng may gratitude sa buhay? I-expose anong dapat tanggalin sa'yo. Kapag nagpasalamat ka, dapat pala wala ng bigat. Dapat pala malaya ka na. Kapag nagpasalamat kay Lord, ito nagagawa sa'yo. Pinapalapit ka lalo ni Lord sa presence niya. And also, kapag nagpasalamat ka kay Lord, pinapaunawa ni Lord ang kalooban niya sa'yo. This time, paano mamuhay na may gratitude? Sino dito ready ka nang mamuhay na may gratitude? Number 1, position yourself for gratitude. Dapat pinuposition mo sarili mo. Luke 17:12-13. As he was going into the village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Ano ginawa nung 10 may ketong? Pinosisyon nila ang sarili nila. Saan? Sa lugar kung saan dadaan si Jesus. Kaya hindi ka nagpapasalamat kay Lord Hindi mo pinuposisyon ang sarili mo na magpasalamat kay Lord. Paano ka makapagpasalamat kay Lord? Lagi ka nagre-request ng something kay Lord. Paano kung nakaganto ka na lang? Kahit wala pa nangyayari, kahit nag-aabang ka lang, pero nagpapasalamat ka na, what if biglang binabasa yun ni Lord? Dapat kasi church, for us to live with gratitude, iposisyon mo ang sarili mo na magpapasalamat. Ipesto mo ang sarili mo para makatanggap ka. Kita niyo yung 10 men? They positioned themselves for them to be thankful kay Lord. Saan mo pinuposisyon ang puso mo ngayong magtatapos ang taon? Huwag ka mag-focus sa pangit na nangyari. Huwag mo iposisyon ang sarili mo doon. Iposisyon mo ang sarili mo sa mga matitinding bagay na ginawa na ni Lord sa'yo. Huwag mong iposisyon ang sarili mo, ang puso mo, on things that God says no. Position yourself for you to have a grateful heart. Pagpasok ng 2026, iposisyon mo ang sarili mo, natatanggap ka. Amen? Nagigets niyo po ba? Minsan hindi mo feel, magpasalamat kay Lord. Tama. Minsan nga, pauyuhan pa mag-pray. Sa gabi, ikaw na mag-pray. Ay, di mag-pray. I-position mo ang sarili mo na magpasalamat kay Lord. Pilitin mo kahit hindi mo na-feel magpasalamat kay Lord. Dapat pilitin mo. Dapat feel mo at pinipilit mo ang sarili mo. Pilitin mo. Nagets nyo? Pilitin nyo ang sarili nyo na magpasalamat kay Lord. Kahit hindi mo nagigets ang nangyayari, pilitin mo. Amen. Kahit hindi pa nangyayari sa harapan mo, ang pinagpe-pray mo, pilitin mo ang sarili mo magpasalamat kay Lord. Kagaya ng 10 men. Nag-aabang lang naman sila dun Pero si Lord, pinagaling sila. Ikaw, saan ka nag-aabang? Saan ka nag-aabang? Tanungin mo katabi mo, saan ka nag-aabang? Mga abangers. Ayan. Amen. Pangalawa, how to live with gratitude. We must deal with the leftovers. Luke 17:14. When he saw them, he said, Go show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Yung 10 may ketong, umalis sila na meron pa rin. Pero nung sila ay nag-i-step na, palayo, papunta sa mga priests, unti-unti silang nakaka-experience ng healing. Alam niyo po, what if hindi sila umalis? Na meron pa rin doon. Nagagets niyo po ba yung story? What if nagstay sila doon kay Jesus? Jesus, meron pa rin Kasi sila gumaling habang sila ay umaalis. As they went, they were cleansed. What if nagstay sila doon, Lord, hindi pa nga nangyayari Papupuntay mo na kami, what if itakwil kami? Lord, hindi ko pa nga natatanggap Paano ako magpapakita sa kanila? Lord, paano ako magsasabi ng thank you sa'yo hindi mo pa nga ginagawa? Kahit may tira pang binubuo si Lord sa'yo, magpasalamat ka na. Amen. Kita niyo yung 10 men?
na-receive nila ang miracle nila habang sila ay tumutuloy sa paglalakad patuloy kay Lord. Amen? Baka kasi may natitira pa sa heart mo eh. Kaya hindi ka nagpapasalamat, hinihintay mo si Lord. Lord, buuin mo ako ngayon. Paano ko yung pagbuo mangyari along the process? Ang gusto mo kay Lord, Lord, I want it now. Lord, I want it today. What if yung pinapa-experience sa'yo ni Lord, unti-unti, utay-utay? Paano ka magpapasalamat? Ang gusto mong timeline mo. Kaya nga sabi ni Lord when the time is right, I will make it happen. Paano ka magpapasalamat kay Lord? Mabigat pa ang puso ko, ayaw ko pa. Lord, I'm not yet okay. Bukas na lang. You must deal kung anong natitirang bigat sa puso mo. Bakit? Kasi kahit may natitirang hindi okay sa'yo, magtiwala ka kay Lord. Along the way, aayusin ni Lord. Kahit may naiwang hindi ayos sa'yo, magtiwala ka kay Lord. Magpatuloy ka lang, gagamitin ka ni Lord. Amen. Baka kasi, alam niyo church, we are on the verge of experiencing miracle of multiplication. Sino nag-agree? Andun na tayo. Kailangan lang nating makita na kahit hindi mo pa kaya, ang may gagawa sa'yo ay yung may kayang gumawa sa buhay mo. Bakit mo lagi sasabihin, Lord, hindi ko kaya. Sadyang hindi natin kaya. Si Lord ang may kaya. Lord, wala pa. Sadyang wala pa. Bakit? Si Lord ang magbibigay sa'yo. Lord, mahina pa ako. Sadyang mahina tayo. Bakit? Si Lord naman ang nagpapalakas sa atin. Lord, matigas pa ang puso ko. Hindi pa ako makataas na kamay sa'yo. Sadyang matigas ang puso natin. Si Lord lang nagpalambot nito. Nagigess niyo po ba? For us na mamuhay na may gratitude, hayaan mong si Lord ang mag-ayos sa'yo. Huwag mong piliting ayusin ang sarili mo. Amen? Pangatlo, for us to live with gratitude, we must recognize the Lordship of Christ. Alam niyo po yung 10 men, anong similarity nila? 10 men. Lahat sila ay men, pastor. Sila po ay lahat ay may leprosy. Ano pa? Yun lang. Yun lang yung nabanggit na similarities sila. Pero we don't know kung same ba sila ng age. We don't know kung same time sila lahat na nagkaroon ng leprosy. Hindi natin alam kung same spots sila na meron. Hindi natin alam kung same sila na ng area ng masakit. Hindi natin alam. Pero one thing, ang similar sila sa isa't isa, lahat sila ay nangangailangan ng miracle kay Lord. You know, sa difference, bakit yung iba nakapagpasalamat kay Lord, tapos yung iba hindi pa kaya? Pare-parehas naman tayo may pinagtatagumpayan, tama, mali. Pare-parehas naman tayong may hiningi kay Lord, tama, mali. Pare-parehas naman tayong may dinudulog kay Lord. Alam niyong kaibahan lang, how we recognize the Lord in our situation. Paano mo nakita si Lord kapag may sakit ka? Yung iba kasi, they just recognize the Lord kapag magaling na. What if may sakit ka pa rin? Do you still recognize that the Lord is healer while you are still sick? Do you still recognize that the Lord is the provider? Samantala yung iba, buti pa yung iba. Ganito, nagpapasko. Ganito, ganyan. Di mo nakita kung paano mag-provide si Lord sa'yo. Iba-ibang ating pinagtatagumpayan, pero iisang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Amen? Iba't iba ang dealing ni Lord sa atin, pero pare-parehas na victory ang paparanas ni Lord. Amen? Iba't iba ang season, pero hindi ibig sabihin iba't iba ang Diyos. No. Iisang Lord. Dahil iisang Lord, kung ano ang victory na naranasan ng isa, ipaparanas din ni Lord sa'yo. Bakit? Kasi we recognize the Lord. In our situation, we recognize the Lordship of Christ over our lives. Luke 17 verse 15.
One of them, eto na. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Ano kayang meron yung isa? Bakit yung isa bumalik, yung siyam hindi? Bakit kaya yung isa, nagtatakbo siya, palapit kay Lord, Lord, thank you. Samantalang yung siyam, nasan kaya? Alam nyo, na-recognize nung isa na merong Jesus na naghimala sa kanya. Na-recognize nung isa na merong Diyos na nagmamahal sa kanya. Na-recognize nung isa na si God, hindi lang siya miracle maker. Si God, hindi lang siya provider. Si God ay God. Ang Diyos ay Diyos. Na kahit in the good things and bad times, He remained God. Ang Diyos ay mabuti pa rin. Amen. Paano mo i-recognize si Lord ngayong matatapos ang taong ito? May mga sitwasyong nangyari, I don't know. Are there any situations that you cannot control, but how will you recognize the Lord? How will we become that one person na bumalik ng pagpapasalamat kay Lord? Yung 10 nga, hindi pa sila gumaling. Pero nung sinabi ni Lord, go to the priests and show them. And as they go, they were cleansed. Paano ka tatawid sa taong 2026? Tatawid ka bang gusto mo, andyan na yung tagumpay mo? O tatawid kang as if andyan na yung tagumpay mo? Paano ka tatawid ng 2026? Paano ka magpapasalamat sa Lord? Magpapasalamat ka ba sa Lord kahit wala pa? O magpapasalamat ka kay Lord, yung grabing pagpapasalamat mo, Lord, kahit masakit, magpapasalamat ako sa iyo. Lord, kahit hindi pa ako ready, magpapasalamat ako sa iyo. Lord, kahit hindi ko pa naiintindihan, magpapasalamat ako sa iyo. Lord, kahit hindi ko pa nakikita, magpapasalamat ako sa iyo. Lord, kahit hindi ko pa nararanasan, magpapasalamat na ako sa iyo. Ganun kasi yung isa eh. Nakita niya na may ginawa ang Lord sa kanya. May tanong ako sa inyo, church. Nakita niyo ba ang ginawa ni Lord sa inyo the whole year? Nakita niyo ba kung paano naging Diyos ang Diyos sa iyo this whole year? Nakita niyo ba kung paano kayo inahon ni Lord? Dati nangihina ka na, pero look at you now. Na-recognize mo ba si Lord? You know what? Ito magiging challenge ko sa inyo, church. Matubog sa utang na loob sa Panginoon. This is the only way for us to have a grateful heart kay Lord. Matubog sa utang na loob. When I was searching, ano ang Tagalog ng grateful? Ang Tagalog pala ng grateful, utang na loob. Alam nyo, kung mauunawa lang natin fully, how God has been good over our lives, yung utang na loob natin kay Lord, grabe. Lord, salamat. Hindi ko to deserve. Pero nag-show up ka. Lord, salamat. I was hopeless before, but Lord, thank you. Lord, salamat. I am not worthy of all of this, pero binigay mo sa akin. Lord, salamat. Kahit minsan ibang inuuna ko, inuuna mo pa rin ang pangangailangan ko. Lord, salamat. Kasi kahit iba ang priority ko, priority mo pa rin biyayaan ako. Lord, salamat. Kasi kahit iba na ang nakikita ko, pangit na yung focus ko, pero Lord, focus ka pa rin pagpalain ako. Lord, salamat. Kasi kahit nung hindi ko na kayang itaas ang kamay ko, willing ka pa rin abutin ako. Lord, salamat. Kasi kahit nung hindi ko na kayang lumapit sa presensya mo, ikaw ang kusang lumapit sa puso ko. Lord, salamat. Kasi kahit hindi na ako willing, pero ikaw willing ka pa rin pagpalain ako. Nagigets po ba? I pray and I hope our church would be grateful kay Lord. Na tayo ay lubog na lubog sa utang na loob sa Panginoon. Kung meron tayong kalulubogan ng utang na loob, hindi tao, wag tao. Kay Jesus.
Kay Jesus. Kay Jesus na gumawa ng maganda noon sa'yo, kayang-kaya ulit gawin ni Lord sa'yo ngayon. Yung mga bagay na pinatunayan ng Diyos sa'yo noon, kayang-kaya ulit-ulitin ni Lord sa'yo. Amen? I believe ang Lord ay may pinaparealize sa bawat isa. Ni hindi nga tayo willing mag-church noon. Magkaaminan. Ako yun dati, ako na yun. Pero grabe yung biyaya ni Lord sa atin. Dati, pauyuhan pa, ikaw na. Pero tingnan mo, ang goodness ni Lord sa atin. Kahit hindi natin minsan mahal si Lord, tayo mahal na mahal pa rin ni Lord. Lord, salamat, mahal mo kami. Lord, salamat kasi niligtas mo kami. Lord, salamat kasi pag-asa ka namin. Lord, salamat kasi in you, we found our hope. Alam mo, church, matubog tayo sa utang na loob sa Panginoon. Amen. And last, I'm almost done. Benefits of having a gratitude heart. Yung una, pinag-usapan natin, ano nagagawa ng gratitude sa'yo. Pangalawa, paano magkaroon ng gratitude? Ito na. Benefits of having a gratitude heart. Can I ask the worship team po? Verse 19. Sabi dyan, and Jesus said to the man, stand up and go. Your faith has healed you. Alam niyo ang naranasan nung isa na nagbalik pasasalamat sa Lord. Kasi hindi to sinabi ni Lord sa 10. Sinabi to ni Lord dun sa isa na nagpasalamat sa kanya. Una, restoration. Nung sinabi ni Lord na stand up, anong naranasan ng tao? Anak, hindi na ikaw yung dati. Tumayo ka na dyan. Anak, hindi na ikaw yung dating may sakit. Ikaw na yung aking pinagaling. Tumayo ka na dyan. Na-restore yung man. Nung nagpasalamat, narinig to nung man. Sino dito pinapatayo ka na ni Lord? Nire-restore ka na ni Lord. Pangalawa, sabi ni Jesus, and go. Before Jesus, walang direction ng buhay. Nung bago tayo magpasalamat sa Lord, ang alam lang natin, magtrabaho, gumising, huminga. Yun lang. Pero nung tayo nagpasalamat sa Lord, Lord, salamat kasi andito ako. Lord, salamat kasi the whole year is supposed to be way before. Alam niyo po, kung why I am very passionate in this kasi I believe I already shared this to you. 5 years ago, kung hindi ko na-encounter ulit si Lord, I am not here. 5 years ago, I experienced grabbing depression during pandemic. I am not supposed to be here. Pero nung na-encounter ko ulit si Lord, nagpasalamat ako kay Lord. Every papasok ko, Lord, salamat, meron kang bagong taon sa akin. Nag-give up na ako sa sarili ko, pero Lord, salamat, hindi ka nag-give up sa akin. Nagbigay ka ng direksyon sa buhay ko. Nagigets niyo po ba? Kagaya nung one man, nung pagkasabi ni Lord, and go. Dati yung one man, alam niya lang maghintay, mag-abang dun sa gate, sino kaya magpapagaling sa akin, saan kaya ako pupunta, saan kaya ako tatanggapin, sino kaya ang mag-welcome sa akin. Pero nung sinabi ni Jesus, and go, nagkaroon ng direksyon ng buhay. Hindi ka na lang standby, pinapasulong ka na ni Lord. Pinapasulong ka na ni Lord sa maganda niyang pangako sa iyo. Nung sinabi ni Jesus, and go, ibig sabihin lang, meron pa akong gagawin sa iyo. Sulong na anak, sulong na. Sulong na. Tuloy ka na. Nagkaroon ng direksyon ng buhay. And last, nagkaroon ng completion. Di ba sabi nung una, they were cleansed with leprosy. Sinabi na i-cleanse, ang binanggit na term cleanse. Pero this time, ang ginamit na term, your faith has healed you. Siguro nung una, malinis pa lang. Pero this time, nung nagpasalamat kay Lord, kinumpleto ni Lord. Hindi lang ni-restore, hindi lang binigyan ng direksyon. Kinumpleto ni Lord. Walang kulang, kumpleto. Paano mo tatapusin ang taong ito?
Gusto mong ma-restore? Magpasalamat sa Lord. Gusto mong magkaroon ng direksyon? Ang iyong 2026, magpasalamat na kay Lord ngayon pa lang. Magpasalamat ka na sa Lord sa gagawin niya sa taong ito. Lord, salamat kasi ibibigay mo yung hinihintay ko. Lord, salamat kasi gagawa ka ng paraan sa buhay ko. Lord, salamat kasi ikaw ang magbibigay lakas sa buhay ko. Lord, salamat kasi meron pa akong aabangang magagandang bagay mula sa iyo. Tapos nung nagpasalamat ka na, unti-unti mo nang nararanasan, unti-unti mo nang tinatanggap. Nung nagpasalamat ka kay Jesus, akala mo may kulang sa'yo. Pero unti-unting pinupuno ni Lord ang puso mo ng pag-asa. Unti-unting pinupuno ni Lord ang heart mo. Bakit? Nagpasalamat ka kay Lord. Church, let's all stand. Kaya nasabi natin kanina, malubog tayo sa utang na loob sa Lord. Walang pansinan, just focus. This time, it's just between you and the Lord. Remember God's goodness over the seasons. Remember God's faithfulness over the year. How will you say your thanksgiving kay Lord? How will you say that God is faithful to you? How will you say to Him that you are thankful? Lord, salamat. We are not supposed to be here. Pero Lord, gumawa ka ng paraan sa buhay namin. Lord, hindi kami deserving, pero Lord, inangat mo kami. Lord, hindi kami deserving, pero naghimala ka sa buhay namin. Lord, hindi na namin dati pinapaniwala na sarili namin, pero Lord, pinaintindi mo sa amin na mahal mo kami. Before we sing our worship kay Lord, can we just close our eyes and let's bow our heads? Sabihin natin sa Panginoon, Lord, thank you. Sabihin natin, Lord, thank you. Kasi mahal mo ko. Sige, sabihin mo, Lord, thank you. Kasi pinipili mo akong pagpalain. Sabihin mo, Lord, thank you. Kasi pinipili mo akong i-restore. Lord, thank you. Kasi pinipili mo ako na gamitin. Lord, thank you. Kasi pinipili mo ako. Lord, salamat kasi you are faithful in everybody's life. You are faithful, Lord, sa buhay ng bawat isa. You are faithful, O God. May nagdaan mang panahon na tumalikod kami, pero Lord, hindi mo tinalikuran ang pangako mo sa bawat isa. Nagdaan man ang panahon na halos mawalan na kami ng pag-asa sa iyo, pero Lord, you are still faithful. Tawagin kami pabalik sa presensya mo. Lord, salamat kasi mahal mo kami. Lord, salamat kasi andyan ka parati. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Andyan ka, Lord. Thank you. This time, it's just you and the Lord. Sige, sabihin mo kay Lord kung gaano ka thankful sa Kanya. Don't mind the person beside you. Magpasalamat ka lang kay Lord. Sabihin mo kay Lord kung gaano ka nagpapasalamat sa Kanya. Lord, thank you. Kasi inalis mo siya. Lord, thank you. Kasi ngayon gumagawa ka na mas magandang patotoo sa buhay ko. Lord, thank you. Lord, thank you. Kinahabagan mo kami. Lord, thank you. Nakapag-worship kami sa iyo. Lord, thank you. Thank you, Lord, sa healing. Thank you, Lord, sa provision. Thank you. Kasi ikaw ang Diyos namin. Sige, magpasalamat ka kay Lord. Oh, Holy Spirit. Dati walang-wala, pero thank you, Lord. Sa wala ay nagkaroon. Dati hindi makatayo, pero ngayon sa biyaya mo, Lord, pinapalakas mo.
Dati, Lord, akala namin hindi papasa, pero Lord, naranasan namin pumasa dahil sa'yo. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Alam ko, excited ka na magpasalamat kay Lord. Ipakita mo ngayon kay Lord kung gaano ka ka-thankful sa Kanya. Church, alam ko kanina pang sumasabog ang puso mo sa pagpapasalamat sa Lord. You cannot contain it. You cannot contain it. Come on. I could sing this song. Unti-unti mong itaas ang kamay mo I often do. at alalahanin mo how God has been good to your life. Oh, thank you, Jesus. Come on, worship the Lord. So I'll close my hands and praise you again and again. So that I have is a hallelujah. Sige, magpasalamat ka kay Lord. And I know it's not much, but I've nothing else before a king, except for a mighty hallelujah. Oh, overflow with thanksgiving now. So I close my hands and praise you again and again. So that I have is a hallelujah. Lord, thank you. Hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else before a king. Stand for a heart singing hallelujah. Lord, thank you kasi lumalim kami ng pag-ibig sa'yo. Lord, thank you kasi yung wala nagkaroon. Thank you, Lord, for the whole year you have been faithful to your family. Lord, salamat kasi hindi man namin hinihingi pero binigay mo. Lord, salamat kasi malayo na kami pero ikaw ang lumapit. Lord, salamat. Hindi namin nare-recognize pero ikaw ang nagpakita. Lord, thank you. Yung sakit, pinaltan mo ng joy. Lord, salamat. Thank you, Lord. Pinalalim mo kami ng pananampalataya sa'yo. Salamat, Lord. Pinalalim mo kami ng relasyon sa'yo. Salamat, Lord. Nagkaroon kami ng place sa kaharian mo. And Lord, bago pumasok ang taon, gusto namin patuloy na magpasalamat sa iyo dahil alam namin, Lord, mayroon ka pang gagawin sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat kasi hindi ka patapos sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat kasi maghihimala ka pa rin. Lord, salamat kasi gagawa ka pa rin. Lord, salamat kasi ikaw ang Diyos na mabuti noon. Ikaw ang Diyos na mabuti ngayon. Ikaw ang Diyos na mabuti sa amin bukas. Lord, salamat. Kasi Lord, mahal mo kami. Lord, salamat kasi mahal na mahal mo kami. Lord, salamat mahal na mahal mo ang iyong sambahan, mahal na mahal mo ang iyong mga anak. Lord, salamat. Lord, salamat. Lord, salamat. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Don't you get shy of me, live on Church, your song. this is your chance. Give your best thanksgiving kay Lord. Yes, Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy of me, live on your song. 'Cause you've got a lion inside those lungs. Get up and praise the Lord. Come on.
God with thanksgiving. Thank you, Jesus! Woo! Come on, magpasalamat ka kay Jesus! So Hallelujah, hallelujah. and I know it's not I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Praise you again and again, so that I have is a hallelujah, hallelujah, and I know it's nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Church, magpasalamat sa Lord. Come on, magpasalamat sa Lord. Magpasalamat sa Lord. Magpasalamat kay Jesus. Magpasalamat sa Lord. Lord, thank you. Thank you, Diyos ka sa amin. Lord, thank you. Ikaw ay tapat. Lord, thank you. Mahal mo kami. Lord, thank you. Grabe ang pag-ibig mo. Lord, thank you. Kinahabagan mo kami. Lord, thank you. Pinagpapala mo kami. Lord, thank you. May pinapatunayan ka pa sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Oh, come on. Come on, don't stop. Don't stop, don't stop, don't stop. Don't stop, don't stop. Patuloy mong pasalamatan si Jesus. Before we end, Hebrews 12:28. It says here, Hebrews 12:28. Therefore, since we are receiving, may tinatanggap tayo. Since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. We are receiving ang kaharian ng Panginoon. Kapag sinabi natin kaharian ng Panginoon, walang kaya magpabagsak niyan. Let us be thankful and worship God acceptably with reverence and awe. This time, Lord, nagpapasalamat kami kasi andyan na yung hinihintay namin. Lord, nagpapasalamat kami kasi Ikaw ay mabuti sa iyong mga pangako. Lord, nagpapasalamat kami kasi Lord, yung aming mga Lord, dinudulog sa iyo. Lord, alam namin may best ka. Lord, salamat Lord, binubuo mo mas magandang patotoo mo sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat. Lord, salamat. Lord, thank you. Thank you, Jesus. And Lord, as we enter this brand new season, this coming 2026, we choose to be in the position of gratitude. Na kahit wala pa, kahit masakit pa, magpapasalamat na kami. Na kahit hindi pa malinaw sa amin, Lord, magpapasalamat na kami. Lord, salamat. Lord, salamat. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Thank you, Jesus. For the last time. So I throw my hands, praise you again and again.
Yes, God. So let I have is a hallelujah, hallelujah. And I'm knowing not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Lord, we give you back all the praises, honor, adoration that is due to your glorious name. Lord, sa'yo kami nagpapasalamat. At Lord, we choose na malubog sa utang na loob sa'yo. Salamat, Lord. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Pasalamatan natin si Jesus.